Kumusta po ang pamilya ng Santol? Minsan pa po ipalakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabay-sabay po tayo palakpak sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos po ay mabuti mula noon hanggang ngayon. Amen. Alam niyo po kung bakit? Kaya po sinasabi ko na napakabuti ng Diyos dahil hanggang ngayon sa lahat ng ating ginagawa ay tayo po'y nakakaupo pa rin. Amen. Amen. At nakakapakinig pa rin sa ating Diyos na buhay. Amen, na lumikha ng langit at lupa. Siya po yung Diyos na noon hanggang ngayon na nagpapatuloy po na nagpapala sa bawat buhay natin. Amen. Kaya lagi po natin sa pasalamatan, lagi po sa nating pinupuntahan. Ito po sa pamamagitan po ng mga gawain ng Diyos. Amen. So, tayo po ay dadako ngayon sa ating pag-aaral na kung saan ay gusto ng Diyos sa lahat ng oras at panahon. Amen. Lagi natin siyang nauuna. Amen. Sa lahat ng ating gagawin, lagi po natin dapat nauuna ang Panginoon. Amen. Amen. At lagi nga pong sinasabi ng ating pastor na ang 6 na araw po ay ibinigay sa mga tao ang trabaho. At pinatatapos sa mga tao ang trabaho. Tama po? Amen. At ang 7 araw, yun po ang sinasabi ng Diyos ay para lamang sa Kanya. Kasi po yung 7 araw, ito po'y Kanyang itinakda. Amen. At Kanyang pinagpala. So sa ibig sabihin po, lahat po na mga anak ng Diyos na naroroon sa 7 araw, tunay nga po na tinanggap nyo na ang pagpapala na Kanyang ibinigay. Noon pa man. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayon tayo po ay mag-aaral. Amen. Ang mga nagtitiwala sa Diyos ay dapat nananatiling tapat sa pagka-iglesia ng Diyos. Amen. Amen. Naunawaan po natin. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, dapat daw po nananatiling tapat sa pagiging iglesia ng Diyos. Amen. Tayo po ang sinasabihan na tayo pong nagtitiwala sa Diyos, dapat daw po ay nananatili po tayong tapat sa ating pagiging iglesia ng Diyos. Tama po? Sa pagiging pamilya ng Jesus is my life forever Christian ministry. Hinahanap muna ang kaharian. Kasi po ang kaharian ng Diyos, kapag ito ang unang hinanap ng mga tao, amen, na alam po natin na kapag ang Diyos ay ating inuuna, hinahanap natin ang Diyos, lahat ng desire ng iyong puso, lahat ng iyong gusto, lahat ng panalangin mo, depende sa kalooban ng Diyos, ay bawang idaragdag ng Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, lahat ng gusto mo na kalooban ng Diyos, amen, idadagdag ng Panginoon. Ano man yung gusto natin. Amen. Pero kung kalooban ng Diyos, ipagkakaloob po ng Panginoon. Amen. Minsan papalakpakan po natin ang buhay. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng Biblia. Sa Mateo 6:33, sabi po dito, datapwat, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yeah. So ito po ang gusto na ipaabot, amen, ng Mateo 6:33. Dapat daw po ay unahin po natin ang kaharian ng langit ng ating Diyos. Amen. Hahanapin muna natin yung nagpapala, yung may-ari ng lahat ng bagay maging ng ating buhay. Amen. Hahanapin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa at pagdalo. Amen. Sa mga gawain at lahat ng ating gusto, hindi lang po pangangailangan natin, maging kagalingan, maging kaayusan ng problema ng pamilya, ng kaibigan at marami pang iba ay pawang idaragdag ng Diyos. Na ibig sabihin, ito po ay magaganap at mangyayari, amen, na ang lahat ng problema, lahat ng mga pagsubok, amen, ay pawang tayo po ay tutulungan ng Diyos kapag po siya ay ating inuna. Amen. Amen. Di po ba,
na ang sarap isipin at sabihin na salamat sa Diyos sa ating pag-una sa Kanya dahil ito po ang Kanyang gusto ng ating Panginoon na kapag Siya ating inuuna, natutuwa ang Diyos. Kahit hindi pa natin hihilingin, basta desire ng puso natin, ipagkakaloob ng Diyos. Amen. Amen. Gaya lang po ng ano yan eh. Ng unang Korinto, kung di ako nagkakamali. Tunay. Hindi pa sumasagi sa iyong isipan. Amen. Hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Hindi pa ninyo naririnig ang mga pagpapala. Amen. Ay pagkakaloob ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Kaya po tayo naririto, amen, sa ating pagtitipon-tipon dahil po tayo po ay umiibig sa Diyos. Amen po? Kung gayon, kung tayo po ay umiibig sa ating dakilang Diyos na buhay, amen, tayo po ay umaasa sa ating Panginoon, tayo po ay gustong-gusto natin na makaniig ang ating dakilang Diyos na buhay. Kapag tayo po ay nagmamahal sa Diyos, amen, ang sabi po ng Biblia, kapag hinanap natin ang kaharian ng Diyos, amen, ang ating Panginoon, na ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag niya. So, ibig sabihin po pala, kapag tayo po ay nagmamadali sa gawain ng Panginoon, excited laging nagagalak para dumalo sa gawain ng Panginoon. Para tayo po ay makapagsamba sa Diyos dahil Siya po ang gumawa ng langit at lupa at bumuhay sa atin noong mga panahon tayo patay pa. Tama po? Amen. Bakit tayo patay pa? Samantalang lumalakad naman. Ang sabi po ng Efeso chapter 2 verse 1, kayo patay dahil sa inyong mga kasalanan. Amen po? So ibig sabihin, tayo po ay nangabuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng ating paghanap sa Kanya, sa pagsunod, sa paglapit, amen, sa pakikinig ng Kanyang mga salita, tayo po ay nabuhay ng Panginoon. So ibig sabihin, kapag tayo po ay nagbibigay ng ating oras sa ating Panginoon, lahat ng bagay na ating nais at gusto ng Diyos, amen, kapag ito ay Kanyang kalooban, ipagkakaloob ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya sa buhay po natin ito, dapat pala, ang ikapitong araw ay hindi po pala ito pasyal day. Tama po? Ang ikapitong araw po ay hindi po siya pamilid day. Lagi na pong sinasabi niya ng ating pastor, naunawaan po natin. Amen. Ang ikapitong araw po ay hindi po labade. Tama po? Hindi po samahan ng barkada ang araw ng ikapitong araw. Ito ang ikapitong araw, amen, ay God Day. Amen. Tama po? Lord Day. Amen. Amen. Pag ito ay ating ginagawa, kapag ito ay lagi nating sinasaisip at sinasapuso, amen, ang gusto ng Diyos, hindi po malabo na tayo po pagpapalain talaga ng Panginoon. Amen. Amen. Tingnan niyo po. Ikaw na nakakahinga at ako, at habang tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, amen, nakakakain. Gaya ng sinasabi ni Daddy Jose, nakakakita, may panlasa, amen, nakakahinga. Amen. Dahil sa Diyos po yan. Amen. Nasa Kanya po ang lahat ng ating kailangan. So dapat, atin pong nagagawa ang gusto ng Diyos. Atin pong nasusunod. Amen. Kung ano po ang gusto niya, na ikabubuti po natin, doon lang po tayo. Dahil wala naman po tayo magagawa kapag tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng idaragdag ng Diyos na ibigay na sa kawan. Tama po? Lahat ng kailangan ng tao ay naibigay na sa kawan. Saan? Sa Jesus is my life, naibigay na po ang pagpapala noon pa man nung tinanggap po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kaya anong dapat natin katakot sa mga bagay-bagay? Alam niyo po mga kapatid ko, hindi ko to sasabihin kung hindi ko to ginagawa. Yung araw-araw ko na buhay, no? Halimbawa, Lunes hanggang Sabado, yun po ay ginagawa po natin at ginagawa ko rin po yung trabaho at tinatapos ko po yun. Amen. In-encourage po tayo sa Jesus is my life
na ang 6 na araw po, Lunes hanggang Sabado, tapusin po natin ang trabaho na pinatatrabaho ng Diyos. Amen. Dahil ang ikapitong araw, ang gusto ng Diyos, tayo po ay sasamba sa Kanya. Amen. Amen? Kapag ganun ang ating mindset, amen? Kapag ganun ang ating puso, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Hindi lang po, hindi lang po kapirahan sa ibabaw ng mundong ito, mga kapatid ko. Hindi lang po bagay-bagay, may bahay ka, may lupa ka, may natutulugan ka, may kama ka, may kumot ka, may unan ka, hindi lang po diyan. May pagkain ka araw-araw, hindi lang po yan. Mga kapatid ko, bonus po yan. Ang pagpapala na nais ng Diyos at gusto ng Diyos na makamit natin, dahil pangarap natin yon, ay buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Salamat po sa Diyos. Kaya huwag tayo matakot sa lahat ng hamon ng buhay. Tama, may bayaring kuryente, may bayaring bahay, upa. Mapalad ang may sariling bahay na hindi na nangungupahan. Pero lahat ng tao ay mayroong babayaran. Amen. Pero kung dyan tayo ay pupukos at gagawin nating araw-araw, tinatrabaho natin hanggang ikapitong araw, masasagasaan po natin ang gusto ng Diyos. Nagkakamali po tayo, mga kapatid ko. Hindi tayo pagpapalain ng buhay. Amen? Gusto natin mapagpala ng buhay. At bonus sa pangangailangan natin sa araw-araw, gawin natin ang gusto ng Diyos. Ang ikapitong araw, ibigay natin sa Kanya. Alam nyo po, yung buong araw po na yun, 24/7, dapat sa Diyos po talaga yan. Amen? Kaya lagi-lagi po na sinasabi ng ating pastor, sa araw ng pagsamba ay dapat hindi po tayo naiinip. Hindi tayo nagmamadali. Ang tagal-tagal naman ni Brother Sunny magsalita dyan. Tama po? Meron po ba ganun? Mag-aalaga pa ako kay tatay. May alagaan pa akong apo. Tama po ba? May labahan pa ako. Ang tagal-tagal ni Brother Sunny magsalita dyan. Alas 5 na. Meron po ba tayong ganyan? Dalangin ko wala. Alam nyo po, natutuwa ako sa Jesus My Life. Tayo pong naririto, hindi po natin isip yun. Tama po? Ang isip natin ay makapagsamba hanggang sa matapos ang gawain. Tama po? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos sa ating mga sarili. So, ang sabi pa ng Lucas, chapter 12, verse 32, huwag kayong mga takot, munting kawan. Huwag daw kayong matakot, munting kawan sa Jesus is my life. Huwag matakot ha. Dahil ang takot po ay hindi galing sa Diyos. Amen po? So, ang sabi po rito, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang inyong ibigay ang kaharian. Sinasabi rito ng Biblia na kung saan nalulugod ang ama na nasa langit. Amen? Kapag ang isang tao na naniniwala at nananampalataya sa Kanya, amen, ay talagang makakapunta tayo, makakaparoon po tayo sa kaharian ng langit. Amen. Dahil wala pong pangako ang Diyos, amen, sa buhay natin na bukas buhay pa po tayo. Amen, nakakahabagan pa ng Diyos. Amen. So ang nais dito ay huwag tayong matakot sa lahat ng bagay at sa lahat ng ating dinaranas sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Gaya na lamang po ng ating buhay araw-araw, tayo po ay nangangailangan ng makakain. Amen? Kailangan po natin din ng pera. Kailangan din po natin na tayo po ay magkaroon ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito, pero ayaw ng Diyos na tayo po ay pumukos roon. Amen. Bagabat, kailangan po natin yun. Amen? Anong gusto ng Panginoon? Siya lagi ang unahin. Siya lagi ang hanapin. Siya lagi ang puntahan. Bakit? Dahil lahat ng ating kailangan ay nasa Kanya na. Amen. Amen? So, ang sabi po rito, mamaya na. Alam niyo po sa buhay natin, tayo po ang templo ng Panginoon. Amen? Kung tayo po sa buhay na ito, amen, na, tingnan niyo po mga kapatid ko, tayo po ay marunong din magbigay, tama po. Diba? Sa mga anak, nagbibigay tayo ng pamasahe, nagbibigay ng baon, sa kapitbahay, nagbibigay ulam, nagbibigay, basta marunong po tayo magbigay. Di how much more sa Diyos na ibigay po natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Bakit? Dahil ang ating buhay, kapag itago natin sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. Kasi sa buhay natin ito, hindi po natin maasahan sa buhay na walang hanggan ang pera. Amen. Tama po? Hindi po tayo mabibigyan ng buhay na walang hanggan ni ate, ni kuya, ni nanay, ni tatay. Amen?
nilulat ng mga kaibigan, hindi po. Ang tanging Diyos lamang ang magbibigay po sa atin ng buhay at lahat ng bagay na mayroon po tayo rito, yun po yung bonus ng Panginoon. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos dahil sa ating pagsunod. Amen. Amen. So anong dapat natin gawin? Dapat wag tayo matakot sa anuman mga alalahanin sa araw-araw na buhay. Amen. Dapat nananatiling dumalo. Tama po. Dapat nananatiling dumalo anuman ang pangyayari sa buhay. Dapat hindi maalis sa buhay natin ang pagdalo dahil napakahalaga sa buong mundo po yan. Tingnan niyo po. Kung nagagawa po natin dumalo sa mga birthdayhan, hindi po masama yan. Kung tayo po ay nakakadalo sa mga meetings ng eskwelahan, hindi po masama yan. Eh kung hindi naman po natin nagdadaluhan ang gawain ng Panginoon, yun po masama. Bakit po? Dahil yun pong ating tinanggihan na pagdalo na may-ari ng lahat ng bagay, pati ng buhay mo't buhay ko, na hindi natin nadaluhan ang kanyang panawagan, yun po ay mali. Nagkakamali po tayo, maaari po tayong hindi makapasok sa kaharian ng langit na kanyang itinatak. Amen. Amen? Amen. Kasi wala naman pong nakakaakyat sa langit, amen, na hindi dumadalo sa mga gawain. Walang nakakaakyat sa langit na hindi nagbabasa ng Biblia, Amen. hindi nananalangin, hindi sumasamba. Amen. Kaya nga po tayo sa Jesus is My Life, tinuturuan po lagi tayong magbasa ng Biblia araw at gabi, manalangin, sumamba. Bakit? Alang-alang na lang sa ating buhay. Nag-iisang buhay natin, bigyan natin ng amen, ng malasakit ang buhay natin sa pamamagitan ng ating pagdalo sa Diyos upang sa panahon nang tayo po ay mawala na sa ibabaw ng mundo ito, tiyak naman na tayo po ay maliligtas. Amen. So ang sabi po ng Hebreo, chapter 10, verse 23 hanggang 25, ganito po ang ating mababasa. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kaliligtaan ang pagdalo. Amen. Malinaw ang sinasabi ng Hebreo na sa lahat ng ating ginagawa, lalong-lalo sa pagtitipon, huwag na huwag nating kakaliligtaan ang pagdalo. Sa kanyang panawagan, tayo bilang magkakapatid sa Jesus is My Life, tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa. Amen. Sino ba ang nanghihina rito sa atin? Palalakasin po natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen. Ito po ang maganda sa ating Kristiyano bilang Jesus is My Life Forever Christian Ministry. Amen. Tayo po ay nagkakaisa, nagkakasundo, nagmamahalan bilang mga kapatid, nagpapalaalahanan. Amen. Amen. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay nawawala sa kanyang mga gawain. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo po ay na mapahamak sa ating mga ginagawa, na hindi pagdalo, tama po, na hindi pagsamba sa Kanya. Amen. Ang gusto ng Diyos, wag na wag natin kaliligtaan ang pagdalo. Amen. Dahil yun po ay kalooban ng Diyos. Si Apostol Pablo ba may sabi diyan? Hindi po. Eh sino? Ang Diyos. Amen. Ako ba ang nagsabi diyan o si Pastora? Hindi rin po. Si Brother Boy pa? O kayo ba? Hindi rin. Di ba? Kundi ang Diyos. Huwag kaliligtaan ang pagdalo sa araw ng pagtitipon. Amen. Amen. Alam niyo po, in-encourage ko po kayo na sa lahat ng gagawin po natin na mga pinagagawa ng Diyos, daluhan po natin. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Ini-encourage ko po kayo sa gabi ng Biyernes. No? Mayroon po tayong prayer and fasting dito po. Ginagawa po natin yan. Amen. Hindi po dahil sa ating mga sarili. Tama po? Ginagawa po natin yan dahil sa ating mga kababayan, sa ating pamilya na hindi nakakasunod. Tama po? Hindi nakakapanampalataya. Ginagawa po natin yan pang buong mundo. Amen? Kung katatabaran po natin yan, paano na lang tayo at sila, ang ating pamilya. Alam niyo po, ako hindi ako sumusuko sa pananalangin. Nakakaranas tayo ng hindi natin gusto sa pamilya natin. Tama po? Hindi naman ibig sabihin na tayo ay inuusig. Pagkos nagagawa nila sa kapaligiran, apektado po tayo
Ano man ang mangyari, huwag tayo maapektuhan. Amen. Pero, dapat gawin natin ang pinagagawa ng Diyos. May prayer and fasting po, inulit ko po. May prayer and fasting po rito, Biyernes, nawa dalangin ko, no? Na mayroon naman tumugon. Sama-sama po tayo mga kapatid ko, hindi po mahirap ang mag-fasting, no? 6 ng hapon, hindi ka nakakain hanggang 6 ng umaga. After 6 AM, pwede nang kumain. Amen. Wala po tayo ibang gagawin kundi manalangin. Amen. Bugbugin si Satanas sa pamilya natin, no? Sa maraming tao at sa mga makasalanan. Tama po. Gusto ng Diyos na huwag kaliligtaan, no? Sa pagdalo sa bawat pagtitipon. Tama po. Ginagawa po natin yan dahil sumusunod po tayo sa Diyos. Sa main church, mayroong, di ba, mayroong hermeneutics. Ang umpisa, alas 7. May fasting ng Sabado, lahatan na po yun. No? Elders and youth, sama-sama na po yan. May change fasting po. Araw-araw po yun. Lunes hanggang Linggo po yun. May change fasting po. Pagsikapan na gawin ang gusto ng Diyos dahil napakasama na ang salukuyang panahon. Ibig sabihin, nangyayari na po yung mga digmaan, nangyayari na pong patayan sa kabilaan, no, ng bansa. Amen. Ang dami na pong lumaganap na kasamaan sa ibabaw ng mundong ito. Paano na lang kung hindi po natin ginagawa ang gusto ng Diyos? Baka po tayo hindi ma-rapture. Hindi po tayo masama sa gusto ng Diyos na tayo po'y dapat maligtas at makapasok sa kanyang kaharian. Yan ang gawin natin para tayo po'y makapasok sa kaharian ng langit. Gawin natin ang gusto ng Diyos. Hindi po mahirap ang pinagagawa ng Diyos. Tama po? Amen. Palapak nga po yung may nantok. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sige po, sabay-sabay po tayo. So, tuloy po tayo. So, ang sabi po ng Biblia, kahit may problema, ay patuloy na sumamba. O, tama, mali? Di ba, di ba tama po? Kahit daw may problema, magpatuloy pa rin sumamba. Amen. Gusto ng Diyos na tayo po'y magpatuloy sumamba. Dahil sa Diyos, kapag may problema ka, sigurado may solusyon. Tiyak ang kapayapaan. Ang bigat ng pakiramdam mo, gumaan. Tama po? Amen. Yan ang Diyos eh. So ang sabi po ng awit, 27 verse 3 hanggang 6. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hinihiling. 7 verse 10. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mata mo. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo, iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Amen. Sa Amen. templo'y may galak. Ako sa sisigaw, magpupuri akong may handog Amen. na taglay kay Yahweh. Sasambat aking aawitan. Kapag may problema ka, dapat daw sumamba ka lang. Amen. 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 Kapag mayroon kang bagabag, dapat ay lagi kang humahanap sa may-ari ng buhay natin na siyang nagbibigay, amen, ng kagalakan sa bawat buhay natin kapag tayo po'y nalulungkot. Amen. Amen. Ang sabi po rito, di ba? Kapag tayo po'y may kaaway, ililigtas po tayo ng Diyos. Ipagtatanggol po tayo ng Panginoon. Kapag mayroon nang uusig sa atin, na hindi po natin nagantihan ng kaaway, mayroong gagawin ng Panginoon para matigil yan at ikaw ay magkaroon ng kagalakan at kapayapaan. Amen. Sa templo raw ay naroon ang kapayapaan. Itong bahay ni Brother Dondon, ng Diyos sa buhay ni Brother Dondon sa Sister Kaya, dito po ay ginagawa po natin ang gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang sabi ng Biblia, ang Diyos daw po ay hindi siya tumitira sa templo, no? Sa mga simbahan. Hindi raw tumitira ang Diyos doon sa templo, sa bahay. Amen. Saan siya nakatira? Doon sa may-ari ng bahay. Amen. Amen. Kanino? Brother Dondon sa Sister Kaya. Amen. Sa Amen. atin pong buhay, ang Diyos po ay maninirahan
kung tayo po ay susunod sa Amen. kanyang mga utos. Amen. Paano tayo sasamahan ng Diyos kung hindi tayo makakasunod sa kanyang layunin upang tayo ay maligtas? Tama po? Amen. Sa templo ng ating Panginoon, ang ating kalungkutan ay doon natin mararanasan ang tunay na kagalakan. Amen. Itong templong ito, tama po, itong templong ito na pinagagamit natin sa Diyos sa kanyang gawain, tayo po ay magkakaroon ng kagalakan at kasayahan, kapayapaan sa buhay habang po tayo ay gumagawa at ginaganap natin ang ibig at gusto ng Diyos. Amen. Amen. Amen? Yun naman talagang habol natin, magkaroon tayo ng kapayapaan Amen. sa buhay. Bakit? Sino ba dito ang may problema? Lahat ng tao may problema. Amen. Amen. Pero iba ang sanlibutan na may problema kaysa sa Kristiyano na may problema. Bakit? Ang sanlibutan kasi kapag namumroblema, pinoproblema talaga niyan hanggang magpakamatay. Pero ang Kristiyano, kapag may problema, lalo pang sumasamba. Amen. Amen. Amen? Dahil nandun ang kagalakan sa ating pagsamba. Amen. Dahil naroon ang Diyos. Amen. Amen? Yun po ang gusto ng Diyos dito eh. Kaya ano pa gagawin natin kapag may kalungkutan? Dapat ba tayo magmukmok sa silid? Amen? Sa araw ng pagsamba? Hindi po. Doon po tayo sa templo na kung saan na gusto ng Diyos na makita tayo upang malunasan ang ating mga problema. Amen. Amen. Ganyan ang Diyos. Amen? So, sa buhay po natin mga kapatid ko, wala po tayong ibang gagawin kundi ang sambahin ng Diyos, dahil kung hindi natin siya masamba, nagkakamali po tayo, nagkukulang po tayo. Amen? Gusto ng Panginoon, hindi tayo nagkukulang. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo. Matanggap po natin ang kaligtasan na ibig at gusto ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Sa ating pong pagsunod sa Kanya. Hindi po mahirap. Alam niyo po minsan, kaya nahihirapan ang marami, dahil nga po sa pangangailangan. Amen. Eh, sino po ba ang walang pangangailangan? Lahat po tayo may pangangailangan. Amen. Amen. So, ibig po bang sabihin, dahil tayo po may pangangailangan, at lalo na pag masasagasaan po natin ang ikapitong araw, amen, dapat na tayo talaga ay tumigil. Tama po? Amen. Bilang Kristiyano, hindi po natin dapat gawin yan. Amen. Dahil alam po natin, kapag ginawa po natin yung pagtigil sa pagsamba sa Diyos, tayo na po ang uuutos sa Diyos na pigilin na rin tayong mabuhay. Ay babaw ng mundo mo to. Amen? Pero alam niyo po, sa ating pagsunod, sa ating pagsakripisyo, sa ating pagsamba sa Diyos, tandaan po natin mga kapatid ko, hindi po masasayang ang ating ginagawa para sa Diyos. Amen. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil biniyayaan ako ng Diyos ng relo eh. Nakalimutan ko naman isuot. Wala tuloy ako makikita na. Nakalimutan ko maisuot eh. Magtatanong na naman ako ulit. Anong oras na po? 5-6. 5:06 na po. So, yan. Diyos po, pagpapalain po yung nagbibigay po ng Amen. bagay-bagay. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. So, yan. Ang pinapaabot po ng Diyos mga kapatid ko, huwag daw po natin kakaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon na itinatag ng Diyos. Lagi po natin siyang hanapin. Unahin sa lahat ng bagay. May laba tayo ngayon, tigilan muna po natin yung paglaba dahil may 6 na araw po na binigay ang Diyos sa trabaho. Amen. Dapat sa 6 na araw na po na yun, nakapaglaba na po tayo. Amen. Ramal ka na. Tama? Di ba? Tama po, mali. Dapat yung 6 na araw na yan, tapos na po. Amen. At ang ikapitong araw ay para sa Panginoon. Iyak po tayo ay magkakaroon ng kagalakan sa atin. Amen. Sabay-sabay po na parang